Ng tanong po mula kay Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Ma'am, what do you make of the appearance of Vice President Sara Duterte in the Senate yesterday? As we all know, she went there but she did not attend the trial proper. Okay, nadinig po natin ang kanyang binanggit at sa ating palagay marami rin naman natuwa na siya ay pumunta sa Senado at nabanggit ang kanyang mga kataga dahil sa hindi natin alam kung sa unang pagkakataon ba to ay nagkaroon siya ng basihan ng kanyang sinabi. Ating nadinig at napanood na sinabi niyang in this bloodbath, in this bludgeoning, I will be blooded but unbowed. So, meron siya naging basihan at nakita rin natin to sa social media. Mula kay William Ernest Henley ng Invictus. So, kinatuwa natin na sa ngayon ay may nagiging basihan na si Vice Presidente ng kanyang mga sinasabi. Well, anyway, feeling niya na bloodbath ito at alam naman natin na ito ang kanyang hiniling. Siya mismo ang nagnanais ng isang bloodbath. But sa kanyang maiksing salita, kahapon ay wala pa rin tayong nadinig na pagtanggi sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya. At hinahayaan na lamang niya ang abogado niya at ito naman ay malamang na kanilang strategy. At hindi pa naman talaga kinakailangan ang presensya ng Vice Presidente sa nasabing hearing kahapon. Pero mas naisin siguro ang taong bayan na madinig mismo kay Vice Presidente ang pagtanggi ng mga akusasyon sa kanya, hindi lang puro technicalities ang ginagawang depensa. But does the palace agree that the impeachment trial will be a bloodbath and bludgeoning like what VP Sara said? Katulad na sa sinabi sa Invictus, kung yun po ang kanyang iniisip at kanyang opinyon ay hindi naman natin na siya mapapahinto sa kanyang pagsasalita patungkol dito. At magiging madugo talaga to kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan. At yan naman ang hinahanap ng ating mga kababayan, malaman ano ba talaga ang mga katotohanan sa mga ibinabato sa kanya. Next question po, Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon. VP Sara's camp prayed for a status quo anti-order yesterday before the SC with the premise that the authority of the presiding officer is defective, and they're also challenging the amendments made on the rules of procedure on impeachment trials. Ano po ang komento rito? Anong particular amendment? Yung pong pag-amend ng rules of procedure sa impeachment trials, gaya po nung pag-set in place ng presiding officer na hindi yung Senate President po. Sa ating pagkakaalam, ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon. At marami rin na mga legal luminaries, isama na natin si dating Supreme Court Justice Ascuna na sinabi na ito naman ay naaayon din naman sa konstitusyon dahil walang particular na sinasabi na bawal ang hindi Senate President ang mag-preside sa isang impeachment trial. So, karapatan naman po nila na tumakbo sa Supreme Court at ano po ba ang kinakatakot nila if ever kung isang abogado ang nakaupo bilang presiding officer ng impeachment. Next question po, Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Nung mag-umpisa po ang impeachment trial, napag-usapan yung impeachment rules. At may sinabi po si Senator Pia Cayetano na kung kailangang ng special session para pag-usapan yun, edi tawagan ninyo ang Malacanang. Mukha namang very supportive ang Malacanang sa majority. Would you like to comment on that? Unang-una, gusto po natin kamustahin si Senator Pia Cayetano. Kamusta na po ba, Senator Pia Cayetano? Dahil sa tuwing nagsasalita siya very recently, ay lagi siyang parang hinihingal. At hindi natin alam kung excitement, anxiety, pero siguro napansin niyo rin na medyo hingal na hingal si Senator Pia sa kanyang pananalita. Well, anyway, kung yun ang kanyang suhestyon
siguro hindi niya na kailangan mag-utos sa iba. Maaari naman niya siguro itong gawin. But sinasabi niya na ang Pangulo ay suportado ang majority. Nagsalita po ang Pangulo. Sa isang panayam, kung tayo nagkakamali ay sa kapihan, sinabi naman niya na kung ano man ang isinasagawa, nagiging desisyon sa Senado, ito naman ay kanyang susuportahan. At ito naman, ang desisyon naman, ang nagwawagi lagi ay kung anong sinasabi ng majority. So, susuportahan po ng Pangulo, unang-una po because of the separation of powers, but susuportahan po ang ginagawa ng Senado as long as those activities are within the bounds of law. So, di naman po niya susuportahan ang desisyon ng majority kung ito ay mayroong pag-uutos para sa isang lock and load order, ang pag-ayon sa pagpapaputok ng isang General Ablasca, at hindi rin naman po siya sasang-ayon sa isang pagpapatakas sa katulad po ni Senator Bato. Mga gawain malamang na mayorya, pero hindi po yan sasang-ayunan ng Pangulo. So basta tama lang po at naaayon sa batas, naaayon sa proseso, na naaayon sa jurisprudence, yan naman po ay susuportahan ng Pangulo. Next question po, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. The death threat made by the Vice President against President Marcos became one of the central issues in yesterday's trial. Did the President watch that portion of the proceedings kasi it directly concerns him? And somehow, yung pagsasailalim ba nito under an impeachment trial validated the President's previous statement na hindi dapat baliwalain yung ganitong klaseng mga remarks or rhetoric? Katulad ng aking binanggit, hindi naman po nagmo-monitor ang Pangulo para panoorin ito dahil marami po mga meetings na hinatinan ng Pangulo. Kasama na po dyan yung EDC at marami pa pong mga pagpupulong. So, at itong pagbabanta sa buhay ng Pangulo na isinagawa ng Vice Presidente, hindi na po ito bagong news. Matagal na po at nakita na rin po natin kung ano ang naging tugon ng Pangulo patungkol sa pagbabanta sa buhay niya sa pamamagitan ng pakikipag-usap ng Vice Presidente sa isang assassin. So, nagkaroon ng hearing kahapon para patunayan ito. Sa ating pagkakaalam, hindi ito dininay ng Vice Presidente. At ang kanyang depensa lamang dito ay freedom of expression. So, walang pagtanggi, walang pagpapasinungaling sa akusasyong totoo niyang pinagbantaan ang buhay ng Pangulo. During the opening of the impeachment trial, the defense team of the Vice President argued that this proceeding seeks to overturn the will of more than 32 million voters. Sabi pa po ng defense, the Vice President received more votes than the President and any member of the House prosecution panel. From your perspective, should the number of votes affect itong, does it have any bearing in an impeachment trial? Kung yan ang susundin natin na reason o argumento, ibig mong sabihin kahit na 100% ng mga Pilipino ang boboto sa isang public servant, pwede rin siyang gumawa ng mga impeachable offenses. Dahil malaki naman yung boto niya eh. So wag nang pansinin yung mga impeachable offenses na di umano nagawa kasi binoto siya ng milyon o trilyon ng mga Pilipino sa Pilipinas. So, hindi po ito tamang argumento, kaya nga po meron tayong provision sa Constitution ng impeachment. Dahil ito lamang po ang paraan na maaaring makapagpatalsik sa isang public servant na umubuso ng kapangyarihan at nagsagawa ng mga impeachable offenses. Hindi po usapan ito ng numero ng mga bumoto. Ang usapan po dito ay accountability, transparency, at of course, sinasabi natin dapat, kung liable ka, managot ka. Follow-up question po, kay Let Narciso. Quick follow-up lang, ma'am. Sabi niyo po ay hindi nagmo-monitor si Presidente, pero binanggit niyo rin po na malalaman niya rin naman sa balita yung mga nangyayari. So, how did he feel about this? Did he say anything? How did he react? Sa ngayon, kanina nag-meeting po kami, hindi po, wala po siya nabanggit.
patungkol po dito. Next question po, Heidi Sompang, FEBC, DZAS. Good afternoon, Yusek. Nakarating na po ba sa impormasyon ng Malacanang yung sinasabi pong impeachment plot against Ombudsman Remulla? At ano po ang posisyon dito ng Palasyo or ng Pangulo? Sa pagkakataon pong yan, hindi pa rin po namin na pag-uusapan. Hindi po siya nagiging issue sa ngayon sa mga meetings po ng Pangulo. Sa ngayon din po ay hindi ko po alam kung meron na po bang kopya ng complaint o parang naibabalita lang ito. Dahil alam ko na ibalita ito, pero parang wala pa po yatang complaint na nailalabas. So, hindi pa po maaari magkaroon ng reaksyon ang palasyo dahil parang ito ay naibalita lamang at wala pang konkretong ebidensya. Kung may magsasampa man o wala. Thank you, Yusek. Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Magtatanong lang po kami ng Palace reaction regarding dun sa latest labor force survey results na binalita po kanina ng PSA. Atin din pong nakausap mismo ang tungkol dito dahil nakita po kahit pa nagkaroon po talaga ng pagbaba ng sa employment rate dahil ito po naman ay talagang inasahan dahil nga po naging reason ang global oil crisis. Kahit po sa parte ng agrikultura, although hindi po natin alam, dahil may naibalita rin po ang PSA, na merong bumaba na employment patungkol po sa agrikultura. Pero tinitignan din po ito ni Secretary Kiko Laurel, anong sektor? Dahil talaga pong malaki rin po ang naging epekto ng naging kaguluhan sa Middle East sa ating mga kababayan. Kaya nga po tuloy-tuloy ang pagtulong at pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan dahil inaasahan po talaga na maaapektuhan ang mga employment ng ating mga kababayan. Follow-up lang, ma'am. Napag-usapan po kaya ito during po dun sa sa EDCO meeting po kahapon? At saka kung may naging marching orders po ba si President Marcos during the meeting regarding po sa labor force survey? Hindi po siya napag-usapan in particular dahil even before po na nagkaroon po ng kaguluhan sa Middle East ay nagiging parte na po ito ng usapan para po maibsan nga po yung impact sa ating mga kababayan at sinisiguro po na yung iba na hindi agad makakapagtrabaho, halimbawa po yung mga mangingisda. Dahil nga po sa taas ng crudo at the time, although nabibigyan sila ng ayuda pero hindi naman kakayanin lahat, no? Na kumbaga araw-araw or monthly or ang pagtulong sa pagbibigay ng mas mababang cost ng fuel. So may mga mangingisda tayong apektado at since hindi naman sila makapangisda ay wala rin po talaga sa mga warehouse na maaaring magdulot ng pagkakakitaan. So yung iba nating mga miyembro ng agrikultura, instead na sila ay manatili na farmer or mangingisda, minsan during that time ay lumilipat ng ibang maaaring pagkakitaan. Lumilipat sila ng isang ibang lugar or ibang posisyon na pwede silang kumita. May na-mention po kaya yung DepEd kung paano pwedeng ma-address yung mataas na unemployment rate sa susunod na buwan po? Mga susunod na buwan. Yes, hindi naman po ito pinababayaan. Lagi po itong minomonitor ng ahensya ng gobyerno at marami pong ginagawa dahil nga po, although sinasabi natin na sa ngayon ito yung nararamdaman because of the oil crisis, nandun pa rin po yung interventions ng government para po kahit papano ay maibsan nga ang impact nitong nararanasan natin. Na hanggang ngayon po ay nandyan pa rin po. But still, hindi nagpapabaya ang gobyerno para kahit papano ay makapagbigay tayo ng ayuda sa ating mga kababayan. Thank you po, ma'am. Muling tanong po mula kay Erica Sinaking, Business World.
Good afternoon po, Yusek. Regarding po sa yesterday's EDCOM meeting, pwede po, can you tell us more about dun sa My Project Best? Okay. Mag-ito ko lang po ha, marami na po kasing na-approve kahapon. Unang-una po ang proyekto ng Light Rail Transit Line 1 South Extension Project for Common Stations Interim Operation First Quarter of 2028 projects. Yan. Pangalawa po, yung TESDA Technical and Vocational Education Training System, yung BEST project for 2027, ay na-approve na din po to. Pati po ang Geothermal Resource De-risking Facility of the DOE, DPWH retrofitting project for 234 school buildings and 36 hospitals. And project po ng DICT ang Philippines AI Infrastructure Master Plan from 2026 to 2033. Aprobado na po yan. How soon po kaya na mararamdaman po natin ito? Kailan po kaya ang rollout? Kanina lang po ay kausap natin ang DBM at ibibigay ko po sa inyo ang detalye kung kailan yung timeline po. Pero aprobado na po siya. Thank you. Pahabol na tanong po, Tuesday New DCWB. Good morning, ma'am. Ma'am, for confirmation lang, ma'am, na italaga raw po si dating Secretary Benhur Abalos as Cabinet Secretary. May information po nung lumalabas na mag-oath taking na siya today. Wala pong ganung balita. Pero may ibabalita ako na mag-oath taking. Okay, pakibalita nyo na, ma'am. Babasahin ko maya-maya. Salamat po. Yun na pong huling tanong, Yusek ba? Maraming salamat. Isang produktibo at makabuluhang araw na naman ang nakalatag para kay Pangulong Marcos Jr. ngayong Miyerkules. Maliban sa school-based feeding program and milk feeding activity na kanyang dinaluhan sa Pulilan, Bulacan kaninang umaga, tinanggap ng Pangulo ngayong araw ang mga kinatawan ng Amazon Web Services sa isang courtesy call sa Malacanang. Tumungo sa palasyo ang nasabing kumpanya upang ipresenta sa Pangulo ang kanilang iminumukahing digital infrastructure investment sa bansa na inaasahan namang magpapalakas sa digital transformation initiatives ng Pilipinas. Ang investment na ito ay lilikha ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Ikinatutuwa naman ito ng Pangulo at ipinangako ang suporta para sa nasabing investment. Makikipagpulong din ngayong araw ang Pangulo kay former UK Prime Minister Tony Blair at mga kinatawan ng Tony Blair Institute for Global Change. Nakasentro ang talakayan sa mga paraan upang masiguro ang economic growth ng bansa, pagpapalakas ng ating national crisis management systems at paggamit ng artificial intelligence upang gawing mas efficient ang ating government systems. Ngayong hapon ay nakatakda ring dumalo si Pangulong Marcos Jr. sa 2026 GOCC's Day sa Ceremonial Hall sa Malacanang. Layunin ng nasabing kaganapan na kilalanin ang mga GOCC na katuwang ng pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayan at pagpapalago ng yaman ng bansa sa tulong ng kanilang earnings at remittances. Maliban sa mga ganapang ito, nakatakda namang pangunahan ni Pangulong Marcos Jr. sa palasyo ang oath-taking ni Ginoong Philip Go na magsisilbi bilang bagong kalihim ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas. At ni Attorney Misaura Firme na magsisilbi bilang bagong miyembro ng Judicial and Bar Council. At bago tayo magtapos, good news para sa mga Pilipino na naghahatid na magkaroon o naghahangad na magkaroon ng sariling bahay. Ibinaba na ng Pag-ibig ang kanilang promotional interest rates habang itinas naman ang maximum loan at maximum home loan amount. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas accessible ang home ownership para sa mga Pilipino. Sa ilalim ng expanded 4PH program ng Pangulo, ginawang mas posible ito. Upang bigyan ng karagdagan at mas magaan na financing options ang mga homeowners,
Ibinabana ng Pag-ibig sa 3% ang subsidized rates para sa mga socialized housing borrowers, habang ang promotional rates ay nasa 4.5% para sa low-cost homes at 5.75% naman para sa open market homes. Itinaas din ng Pag-ibig ang maximum housing loan amount nito sa 10 million pesos para makaengganyo ang mas maengganyo ang mas maraming Pilipino na magpundar ng sariling bahay. Kahit ano pa ang budget mo, may house financing option na angkop para sa iyo. Naging posible ang mga hakbang na ito dahil sa maingat na pagmamanage ng pondo at pagpapahiram ng pera ng Pag-ibig sa mga miyembro nito. Mas abot kayang monthly payments at mas maraming housing options para sa ating mga kababayan. Iyan ang nais ni Pangulong Marcos Jr. para sa bawat Pilipino. Meron lamang po tayo muling iko-correct, ipagpaumanhin. Ang pangalan po ay Sir Philip Lo. Hindi po Philip Go. Philip Lo. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay tapat sa bayan. Hindi gumagawa ng fake news at mas lalong hindi nagpapabayad para gumawa ng fake news laban sa bayan.